Ka-express matapos ang ilang taong paghahanap ng tamang pintuan patungo sa NBA, maaari na sa punto na si Kai Sotto kung saan hindi na kailangan ng napakalaking guaranteed contract. Ang kailangan niya muna ay isang organization na handang magbukas ng pinto at maaaring Exhibit 10 contract ang pinakamalinaw na susi. Posible kaya sa Chicago Bulls? May history na si Kai sa organization dahil kabilang ang Chicago sa 8 NBA teams na pinag-workout niya bago ang 2022 NBA draft. Hindi ito nangangahulugang interesado pa rin ngayon ang Bulls, pero alam na ng organization ang kanyang pangalan, measurements at dating scouting profile. Ang problema, hindi bakante ang Chicago frontcourt. Nakuha ng Bulls si Nick Claxton ngayong offseason at muling pinirmahan si Zach Collins. Nasa roster din si Jalen Smith, kaya may established centers and forward centers na kailangang lampasan si Kai. Puno rin sa kasalukuyan ang tatlong two-way slots ng Chicago kina Yuki Kawamura, Mac McClung, and Lachulan Aldridge. Kaya kahit maaaring i-convert ang isang Exhibit 10 contract sa two-way deal, kakailanganin munang magkaroon ng roster movement para mabuksan ang pwesto. Gayunpaman, may dahilan para i-consider si Kai bilang training camp project. Si 7'3", nagbibigay siya ng rim protection, lob finishing, rebounding, and developing shooting touch na hindi madaling hanapin. Walang kumpirmadong Bulls offer, pero kung handa si Kai na ipaglaban ang lahat mula training camp hanggang Windy City Bulls, ang Exhibit 10 ay maaaring hindi garantiya ng NBA roster spot. Pero maaari itong maging pinakamahalagang audition ng kanyang career. Linawin muna natin ang pinakamahalagang bahagi ng usaping ito. Wala pang official o mapagkakatiwala ang report na kinuha ng Chicago Bulls si Kai. Ang Bulls angle ay isang basketball analysis, hindi breaking news, hindi leaked contract at hindi kompromadong negotiation. Pero hindi rin ito basta pangalan lamang na pinili ng walang dahilan. May dating connection si Kai sa Chicago Bulls. Bago ang 2022 NBA Draft, isa ang Chicago sa 8 NBA organizations na nagbigay sa kanya ng private workout. Kasama sa listahang iyon ang New York Knicks, Orlando Magic, Cleveland Cavaliers, Sacramento Kings, Los Angeles Clippers, Atlanta Hawks, and Indiana Pacers. Mahalaga iyon dahil maaaring meron pa ring scouting reports ang organization tungkol sa kanya. Nakita na nila ng personal ang kanyang height, mobility, shooting mechanics, and skill level noong siya ay 20 years old pa lamang. 4 na taon na ang lumipas. Nagbago na ang roster, personal priorities, and competitive direction ng Chicago. Ang anumang evaluation nila noong 2022 ay kailangan nang i-update. Kaya kung nais ni Kai na muling makuha ang atensyon ng Bulls, kailangan niyang ipakita na mas malakas, mas mobile, at mas handa na siya makipagsabayan kaysa sa player na una nilang nakita. At dito pumapasok ang Exhibit 10 contract. Ang Exhibit 10 ay isang attachment sa isang 1-year minimum salary NBA contract. Hindi ito guaranteed, kaya maaaring dalhin ng team ang player sa training camp at i-waive bago magsimula ang regular season. Maaari rin itong i-convert sa two-way contract kung may available slot at gagawin ang conversion bago ang takdang deadline. Sa madaling salita, isa itong addition contract. Makakapasok ka sa NBA facility, makakapag-training ka sa ilalim ng NBA coaches, makakalaban mo araw-araw ang NBA level players, makikita ng front office kung transferable ba ang laro mo sa bilis, physicality at spacing ng liga. Pero walang garantiya. Kapag hindi ka nakapasok sa final roster at na-waive ka, maaaring mapunta ka sa G League affiliate ng team. Sa kaso ng Chicago, yon ang Windy City Bulls. May financial bonus ding maaaring makuha ang isang Exhibit 10 player kapag sumali siya at nanatili sa affiliate ng itinakdang panahon alinsunod sa contract rules. Para kay Kai, maaaring ito na ang realistic na kompromiso. Hindi niya kailangang humingi agad ng guaranteed NBA rotation role. Hindi rin kailangang ipangako ng Bulls na makakalaro siya sa regular season. Ang kailangan lamang ay pagkakataong maipakita niya ang kanyang laro sa loob ng kanilang system. Pero kaya ba talaga siyang kailanganin ng Chicago? Dito nagiging mahirap ang argument. Nagdagdag ang Bulls ng proven defensive center na si Nick Claxton sa pamamagitan ng off-season trade. Muling pinirmahan din nila si Zach Collins sa 2-year deal. Nasa official na roster listing din si Jalen Smith bilang forward center. Si Claxton ay mas mobile defender na kayang mag-switch, mag-protect ng rim at tumakbo sa open floor. Si Collins ay meron ng NBA experience, shooting touch and physicality. Si Jalen Smith naman ay athletic big na kaya mag-stretch ng floor. Kung papasok si Kai bilang isa lamang traditional center, mahirap siyang maiba.
Hindi sapat na sabihin lamang na 7'3" siya. Kailangan ipakita niyang kaya niyang magbigay ng unique combination, rim protection sa depensa, vertical finishing sa pick and roll, offensive rebounding, high post passing, at sapat na perimeter shooting para hindi lumiit ang court. Dahil ang NBA ngayon ay naghahanap hindi lamang ng malalaking katawan. Naghahanap ang teams ng big men na mabilis gumawa ng desisyon. Kapag nahawakan ni Kai ang bola sa short roll, kaya ba niya makita agad ang corner shooter? Kapag hinila siya palabas ng opposing guard, kaya ba niyang manatili sa harap nito nang hindi agad nabubutas? Kapag nabigyan siya ng open 3, kaya ba niyang tumira ng walang hesitation? Yan ang tunay na audition. May advantages si Kai. Hindi itinuturo ang 7'3" height. Mahaba ang kanyang reach, may natural siyang touch sa paligid ng rim, at kaya niyang baguhin ang tira ng kalaban kahit hindi niya mablock. May flashes din siyang bilang passer and shooter. Pero may questions din tungkol sa lateral speed, physical strength, defensive recovery, and consistency laban sa mas mabilis na opposition. At yan mismo ang dahilan kung bakit mas bagay ang Exhibit 10 kaysa guaranteed deal sa puntong ito. Hindi kailangang hulaan ng Bulls kung NBA ready na siya. Maaari nilang siyang makita mismo sa training camp. Pero hindi rin natin dapat sabihin na Exhibit 10 lamang ang natitirang paraan para kay Kai. May iba pang posibleng ruta. Una ay ang direct standard NBA contract, bagamat ito ang pinakamahirap dahil kailangan ng isang team na magkaroon ng malaking kumpiyansa na karapat-dapat siyang ilagay agad sa 15-man roster. Ikalawa ay two-way contract na magbibigay sa kanya ng pagkakataong maglaro sa G-League habang maaari ring maging active para sa limitadong bilang ng NBA games. Pinapayagan ang bawat NBA team na magkaroon ng hanggang 3 two-way players bukod sa 15 standard contracts. Ngunit sa Chicago, kasalukuyang nakalista ang 3 two-way players na sina Yuki Kawamura, Matt McClung, and Lachlan Aldridge. Ibig sabihin, wala silang agarang open two-way slot maliban kung may i-wave, i-convert, or ilipat ang team. Ikatlo ay direct G-League route. Maaari siyang pumirma o makuha ng isang G-League team at subukang makakuha ng call-up mula sa alinmang NBA organization. Mas mahaba ang daan ito at mas maliit ang kasiguraduhan, pero nagbibigay ito ng regular exposure sa NBA scouts. Ikaapat ang NCAA plan na naiulat noong July. Ayon sa report, sinusubukan ni Kai na makakuha ng professional participation and amateurism reinstatement waiver dahil matagal na siyang naglaro bilang professional. Hindi pa malinaw kung maaprobahan yan, kaya hindi rin ito garantisadong ruta. May report din itong June na nagkaroon umano siya ng Summer League offers, ngunit pinili niyang hindi sumali habang sinusuri ang NCAA at Exhibit 10 possibilities. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.